Salamat sa buhay ng mga batang ito na kalupusan. Tunay nga po ang iyong sinabi, ang iyong kaharian ay mayahambing sa mga batang ito. Salamat po sapagkat pinagkaloob po sila sa amin at dalangin po namin sa mga oras na ito ay biyayaan pa po sila, Panginoon, ng karagdagan pa kaalaman, karunungan, maging kasanayan hanggang sa kanilang paglaki ay magamit po sila sa pag-akay ng mga kaluluwa tungo sa inyong kaharian. Bubugin mo po sila sa kabutihan tungo sa kabanalan ng Diyos. Ang lahat ng mga kasalamuhan nila ay inyo rin po nawang mapagpala, Lord God. Maraming po salamat sa buhay ng mga batang ito at sa kanilang mga magulang, mga kamay na nangangalaga sa kanila. Inyo rin po silang pagpalain. Ganun din po sa kanilang guro sa pag-aaral po nila mamaya, Lord, sa children's school. I-bless mo rin po siya ng wisdom and knowledge, Lord God. And also, the Holy Spirit be upon you. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Praise God. Dahil po lahat ay tulad ng nasabi natin kanina ay napagpala. Amen. Pinagpala po tayo. Pagising pa lamang natin sa umaga, ay isa ng pagpapala. Nagkaroon ka pa ng panibagong lakas, sigla. Actually, sa totoo lang po, the blessings was exposed to us. Yung hangin na hinihinga natin, that is a blessing. Yung lakas na meron tayo, ang Diyos din na nagkalot, and that is a blessing. Yung pagkakataon tayo ngayon ay nagsasama-sama sa oras na to, sa lugar na to, it is also kind of blessing. That's why I may say that blessing was exposed to us. It is no longer a secret, but sometimes there is still a blessing that should be found out. Pwede po natin dapat hanapin, halukayin. Right now, nasabi po sa inyo itong blessing because the blessing is the topic for the month of July. Ito po ang ating topic. Praise God, ang ganda po ng ating nag-aawit ng kanina. It is the invitations of the Holy Spirit to us. Sabi, the revival, ano po? Lord, sabi niya sa prayer, as one of the lyrics, sabi niya, we need encounter once again. Maganda po kasi kapag tulad po ng na-experience po natin, we encountered God, we encountered Christ. Nasa lubong natin siya, nakatagpo natin siya. At nung nakatagpo natin ang Panginoong Jesus, it really is such a blessing to us. Binago po ang buhay natin. Amen po ba? Mari ko po bang hilingin na palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Right now po, ang topic po natin is about the prayer of Jabez. The prayer of Jabez. Sabi natin, ang blessing ang topic natin. But the thing is, ang title, the prayer of Jabez, the son of faith. May I invite everyone to come and rise up. Tayo po tayo lahat. Ito po ay bilang paggalang sa kabanalan ng salita ng ating Diyos na buhay. Basahin po natin sabay-sabay in 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. Sabi po, Jabez was more honorable than his brother. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Ang Diyos po magpapala sa kanyang mayamang salita. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah! Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat po muli sa napakagandang pribilehiyong ito na kaming lahat ay dadako sa kapanalan ng iyong salita. Kami po, Panginoon, inaangkin po namin, apart from you, we are nothing. We cannot do anything apart from you, O God. That's why we are praying, Lord God, for more wisdom and knowledge and also the understanding
from the Holy Spirit, Lord God. Samahan nawa kami ng Santong Espiritu sa pag-aaral namin ito, Lord, upang minsan pa matuklasan namin the secret of blessing, O God. Samahan po kami, Lord God, sa pag-aaral namin ito na habang kami ay sama-samang nakikinig, nag-aaral ng iyong salita, ikaw lamang po ang siya naming sama-samang maparangalan at ikaw ay patuloy namin magwalahan. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Palampakan natin ng Lord. Sa Lord po yan, palampak na yan. Hallelujah. Uli po, sabi sa Bible, natin itong text, sabi, the prayer of Jabez, in 1 Corinthians chapter 4, verse 9 to 10, it says that Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me so that I will be free from pain. And God granted his request. Napakaganda pong pakinggan. Ano po, the life of Jabez was recorded in the Bible. 3 verses lang po. Pero kung kapal po ng Bible, pero 3 verses lang po natin nakikita ang kanya pong nabanggit ang kanyang pangalan sa 3 scripture na to. No? But sa 3 scripture din, pure of meaning, very meaningful po. In our subject for today, in our topic for today, yung po atin pong key verse po natin, yung natin pong napakinggan kanina, there are 3 subjects na atin pong tatalakayin. Number 1 is the name. Number 2, the prayer. And number 3, the blessing. The content of the blessing. Sabi natin kanina, no? Blessing ang ating title, pero blessing ang ating topic for the month of July, pero ang title natin is the prayer of Jabez. Ang focus po kasi natin dito is the content, hindi po yung prayer mismo, but the content of the prayer, and that is blessing. Dito po tayo sa ating introduction. Sabi po, Jabez, though was named the son of pain, is an honorable man than his brother. Sinasabi po, no, hindi lang brother lang nalagay diyan, pero brothers po, marami po rin siyang kapatid na lalaki. Pero sabi po, kung ang kanyang mga kapatid na lalaki ay kagalang-galang, kapita-pitagan, nire-respeto, mas nire-respeto raw po si Jabez. Sabi po, kahit na siya ay tinawag na the son of pain, Jabez po kasi meaning pain. Kasi po yung kanyang nanay, nung pinanganak po siya, sobrang paghihirap siguro sa pagle-labor po yung mga nanay dito po. Matagas siguro sa sobrang paghihirap niya sa pagle-labor niya, hirap na hirap po siya. Kaya lang, kaya pinangalanan po siyang pain. Dahil talagang sobrang hirap ang kanyang nanay sa panganganak po sa kanya. Ngayon, dahil sa siya, si Jabez meaning is pain, sa buhay po rin natin, lahat tayo, tingnan niyo po yung katabi niyo, may pangalan yan. Amen po ba? Lahat po tayo rito, may mga pangalan. But the question is, how do you represent your name? Paano mo kinakatawan ang iyong pangalan? Kasi, the name defines identity. Kung ano yung pangalan mo, yun ang nagpapakilala sa iyong pagkatao. Katulad po ng halimbawa, Bulaklak, ano maalala niyo? Di ba yung halimuya? Yung dagat, maalan. Yung hangin, amihan. Ngayon, pag binanggit yung pangalan mo, anong maalala ng tao? Anong maalala ng tao pag binanggit ang pangalan nyo? Tisoy? Amen. Minsan, alam mo, pangalan natin is tagapagpaalala kung ano ang nararamdaman natin. Minsan, nakakatuwa. Minsan, pag binanggit pa lang yung pangalan, lalo na naiinis ka sa tao, galit ka agad eh. Pagkainis. Minsan, pag nabanggit mo yung pangalan mo, parang sa sobrang matutuwa ka dahil pinagpala ang pangalan ito. Banggit pa lang ng pangalan, lahat ng may nararamdaman iba. How much more pag nagkita pa kayo ng personal? Amen? Lalo na po, no? Dati po kasi,
ang pangalan sa Bible mapapasa natin. Wala pang apelyido. Wala pa kayong makikita ng apelyido. Malalaman mo lang sa masasabi. Ang malalaman mo lang, pag sinabi, Jesse, the son, David, the son of Jesse. And Jesse, the son of Bonifacio. Tatay ko po yun. Ako po si Jesse. Diba? Ganun ang panggit dati. Wala pang apelyido. Ngayon dahil sa dumadami yung tao, nagkakapare-pareho mga pangalan. Katulad po naman sa ngayon, halimbawa, no? Ang pangalan, boy, halimbawa lang po. Ang daming boy dyan. Kaya meron binabagsagan, boy laki, boy liit, kasi may boy liit eh. Boy payat, kasi siyempre meron din boy taba. Meron din boy kulot. Meron din boy, alam niyo na. Di ba? Meron din, nababasa rin natin, napapanood din natin sa YouTube, si Boy Tapang. Nandiyan pa kaya si Boy Tapang? Hindi ko na nakikita si Boy Tapang eh. Pero meron din ka maririnig, negative. Boy Balasubas. Diba? May mga bansa, pare-pareho ba yan? Ginawa ng tao ngayon, nilagyan ng apelido. Para, kaso dumadami pa rin yung tao. Kaya ang ginawa ng tao, dinopen ng pangalan. John Doe. Diba? Gano'n. Mga pangalan na dinudugtungan, pero sa kalagayan natin ngayon, tatlo na eh, di ba? Kaya yung mga nag-aaral na bata, akala nila pinapahirapan sila. Pagsulat pala ng pangalan nila pag mag-aasal ng mga test paper, tapos, ang tagal, di ba? Pero sa totoo lang, we base name according to, ang pagpapangalan sa atin ay sinang-ayon, o it was an order, kung ano yung napaglihan mo. Di ba minsan, dahil sa napaglihan mo yung tao, halimbawa naalala ko yung kapatid ko, si Darius Razon, na napaglihan sa kanya. Pero hindi nga alam yung nangalan na Darius. Ano? Sometimes, dahil sa natutuwa ka sa pangalan, okay, na-idolize yung pangalan, yun na rin ang ipapangalan sa inyo. Noong panahon ni Marimar, marami nagpangalan ng Tamia during that time, di ba? Kasi, ang pagpapangalan sa tao, nabay-base din kung ano yung napaglihan, na bagay, pagkain, isa na pagkain, no? Kaya, pag napaglihan mo Jopaw, papangalan siya Jopaw. Pero, isa naman sa sitwasyon, halimbawa, naalala ko lang yung ate ko, during that time, binigyan nung panahon ng COVID, binigyan siya ng 2 aso. Dahil pandemic noon, 2 aso din pinangalan sa kanya, pinangalanan niyang COVID yung isa naman pandemic. No? Ngayon, dahil sa COVID ang pangalan, pandemic ang pangalan, wala pa isang buwan na maging aso. Sabi ng asawa niya, ba't naman pangalan mo, COVID, pandemic? Kaya nangyari. Sometimes, we give names without appreciation. Sabi, minsan, katulad ng sabi ko, bakit? Nagbibigay ng pangalan, diba, kung ano lang makatuwaan niyang pangalan, ano? Hindi natin alam kung ano yung real meaning nito. Sabi ko, not knowing its value, basta maganda lang sa pakinig mo. Katulad ng sabi ko, hindi na, John Doe, ang ganda pakinggan, ano mo? Pero natin na yung pangalan natin, yung mga pangalan na naririnig natin na parang hahanapin mo, what is the meaning? Ding dong. What's the meaning of ding dong? Siguro, ding dong sila, no? Ruro, Moira, di ba? Ano lang yan, up or the up. What's the meaning, di ba? The meaning. Alam niyo po sa Bible, mayroong mga binabanggit na mga pangalan, mayroong ibig sabihin niya. Pero mayroong isang magandang pangalan, pero hindi pinapangalan sa tao. Alam niyo po kung ano yun? Lucifer. Ano po meaning ng Lucifer? Son of the morning star. Bright morning star. Yun ang ibig sabihin ng Lucifer. Pero po wala nagpapangalan ng Lucifer. Dahil kasi po, sa dahil po kasi, maganda yung name, pero masama naman ang nagdala. Ang nangyari, nasira ang pangalan ng nagdala. Amen? Ang ganda ng pangalan eh. Sino ba nagpangalan sa kanya? Ang Lord. Ngayon, nung pinangalanan siya ng gano'n, hindi niya na-carry ng tama. Kaya yung bright morning star niya, naging prince of darkness. Kaya wala nagpapangalan ng gano'n. Meron po ba? Dahil, meron pa. Judas. Alam niyo po ibig sabihin ng Judas?
papuri, praise. Yung pong ibig sabihin nun. Pero nang sa bagay, may naririnig din ang pangalan ng Jude. Ako. Pero, sa totoo lang, ang ganda ng pangalan nila. Kaya lang, hindi mo din masama yung nagdala ng pangalan eh. Kasi natuloy yung ganda ng pangalan. Kaya tuloy, walang gumagaya. No? Sabi po sa Kawikaan, Kabanata 22, talata 1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga kaysa pilak at ginto. Saan po natin pinagpapahalagahan yung pangalang ibinigay po sa atin ng ating mga magulang? Di ba? Sa totoo lang. Tayo, lalo na yung panahon ng dati, ng panahon ng mga tatay po natin, ang pagpapahalaga nila sa pangalan nila, gusto nila makilala sila na isang kahit na pangkaraniwang mamamayan lamang sila, pero may malinis na pangalan. Yun po. Kaysa naman napakayaman mo nga, pero ang pangalan mo naman, pinamumuhian ng tao. Alam niyo po sa Bible, mayroong isang pang pinangalan katulad ni Jabez na dahil sa the son of pain, may pinangalan din po na hindi rin maganda. And that is the 1 Samuel chapter 4 verse 21. Si Ikabod. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Ikabod? Which means, where is the glory? Israel glory is gone. Sabi po, she named this because the ark of God had been captured and because her father-in-law and husband were dead. Ito po ang tinutukoy kasi nito. Ganito po kasing storya niyan. Sabi po ng mga, si Eli po, may anak po siya mga Pharisees o mga ano rin, mga priest din. Kaya lang mga wicked to eh. Mga masasama silang mga priest. Bagamat ang kanilang ama ay matubid, pero yung mga anak naman hindi na matubid. Ginawa nila, para sigurado sa labanan, tayo ay manalo. Dalhin natin yung Ark of the Covenant. Eh, dinala nila yung Ark of the Covenant. Nakipagtigmaan sila sa Philistine. Natalo sila. At nung natalo sila, yung Ark of the Covenant, dinala ngayon ng kaaway nila sa kanilang teritoryo. Ngayon, dahil nawala yung Ark of the Covenant, at the same time, si Phineas na asawa ng nanganak ay namatay rin sa labanan. Nabalitaan ito ng tatay na si Eli na noon ay matanda na, biglang hinamatay, bumagsak na bago ang ulo, patay. Naalala ko tuloy yung kwento. Binigla mo naman ako. Sana hindi mo yung bigla na patay ka agad. Paano dapat? Sana dinahandahan mo pagkwento para hindi ako nabigla sa mga patay. Paano? Ano sinabi kong ganito? Kanina lang ang saya-saya niya. Umakit ko nga siya sa puno. Kaya lang nalaglag ko sa sagasaan. Dapat gano'n. Pero naalala ko na po yung story, yung kwento na. But, pinangalanan po siya na, sabi niya, dahil sa yung sakto, namatay ang asawa niya, namatay ang biyenan niya, yung Ark of the Covenant, nanako pa sa kanila. Kaya sabi niya, wala na ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya Ikabod ang pinangalan niya, yung po ibig sabihin, wala na ang kaluwalhatian ng Diyos. My question is this, the glory of God sometimes covered by our sin of disobedience. Hindi po nawawala ang glory ng God. Sa atin po, lagi po expose ito sa atin. Hindi po ito binawala ng Lord. Kaya lang nawawala sa paningin natin dahil natatakpan po ito ng mga kasalanan natin. Anong klaseng kasalanan? Kasalanan ng hindi pagsunod o yung kasalanang pagsuway sa kalooban ng Diyos. So, subukan natin na sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo makita yung kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Hindi po ito itinatago ng Diyos. Kaya hindi po pwede sabihin, wala na. Hindi pwede sabihin, Ikabod. Dahil, still, walang kinalaman yung bata sa sitwasyon noon. Biro mo, si Ikabod, bakit pag nakita mo, even Jabez, pag nakikita mo, dahil ipinangalang pain, the son of pain, makikita mo kagad, maalala mo kagad yung paghihirap ng nanay niya sa panganganak sa kanya. Si Ikabod, pag nakita mo, nabanggit ang pangalan, maalala mo kagad, ninakaw sa kanila yung Ark of the Covenant, namatay yung asawa niya, namatay yung binuhay niya.
Dahil ang ating pangalan, tagapagpaalala ng kung anong bagay na nangyari sa atin. What we declare is what God will allow. Dineclare nila, wala nang glory ng God. So dahil dineclare nila na gano'n, wala nang glory ng God, ano nangyari? Nalambungan po ito, natakpan. Natakpan. Minsan po yung Kawikaan, sabi po sa Kawikaan, Kabanata 18, talata 21, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay. O kaya ay makamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aandihin mo ang bunga nito. Alam niyo po, yung mga sinasabi natin, may nakikinig. At ang nakikinig, buhay na buhay. Kung ano ang binanggit mo, kung anong sinabi mo, mayroong nakikinig ang ating Diyos. Kaya, mag-ingat daw po tayo sa mga sasabihin natin mga salita. Minsan naikwento ko na po, gusto ko lang pong ibalik para pampaano lang po. No? Minsan, nung kami na, kuya ko ay bata pa, binata pa, nagkausap kami, hindi pa ako mananampalataya noon, nagsausap kami ng tungkol sa aming mga pangarap. Sabi ng pangarap ng kuya ko, pangarap ko magkaroon ako ng negosyo, sabi. Ako naman kuya, kasi dahil lagi yung opposition sa kanya, simpleng buhay lang. Yung makakain lang kami ng 3 beses sa isang araw, at walang may sakit sa aking mga anak at maging aking asawa, walang may sakit sa amin, masaya na ako. As time goes by, dumating yung panahon na ako'y nagtatrabaho, nagkapamilya na po kami. Siyempre sa tagal, hindi ko na maaalala yan. Ano po? Dumating yung punto na sabi ko, anak na yung anak ko. Nagsisikap naman ako sa trabaho ko, nagpapakasipag naman ako. Pero bakit gano'n? Sakto lang yung kinikita ko. Hindi ako makapag-move up. Hindi ako makapag-unwind man lang. Ano ba? Ngayon sabi ko, nagpe-pray ako kasi akin pong daily routine, may prayer walk po ako. Pala ka daw, nananalangin ako. Nananalangin po. Minsan natanong ko, ba't gano'n? Kahit na ng pagsisikap ko, laging ganito ang nakakamtan ko. Hindi ako makatikim man lang ng ginhawa. Pinaalala sa akin ng Lord, masabi mo, simpleng buhay lang. 3 beses sa isang araw makakain kayo. Makakain kayo, hindi nga ng 3 beses, minsan 4 beses, 5 beses pa kayo kumakain. Walang may sakit sa mga anak mo. O nga po, Lord. Pero sabi ko, Lord, mula ngayon, binabago ko na pangarap ko. Gusto ko ng marangyang buhay. Nung diniklara ko po yan, tulad na sabi ko po sa inyo kanina, may nakikinig. Buhay ang Diyos. Right that very moment, nabago ko ang pananaw ko, nabago rin po ang unti-unti ang buhay ko. Nakapagtapos ang ilan sa mga anak ko, naging katuwa ko sa pagpapaaral sa aking mga anak, at unti-unti nararanasan ko po yung marangyang buhay. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, sige po, palakpak ko natin ito. Minsan, may steward na kasama ako, ganun din, kung ano yung prinsipyo ko, sinabi niya rin sa akin. Alam mo, chef, sabi niya, simple lang pangarap ko, ano yung pangarap ko? Makakain lang kami 3 beses sa isang tapos walang may sakit sa pamilya ko, masaya na. Alam mo, sinabi ko na rin yan dahil. Pero nagreklamo ako. Sabi ko, bakit hindi ako maka-move on? Bakit hindi ako makadagdag? Hindi man lang makaginhawa sa buhay ko. Kasi, pero sa totoo lang, kumakain kami 3 beses sa isang dininig ng Diyos. Pero kailangan mo rin pala ng maka-extra income mo. Sabihin yung extra na buhay para makakamit ka ng ginhawa. Kasi alam mo, ihiling ka rin lang naman sa Diyos. Ba't ihiling ka lang ng konti? Umiling ka na ng marami. Dahil mayaman ng Diyos natin. Kaya sabi ko mula na iningi ko, Lord, marami ang buhay. Bigay mo sa akin. Bigay ng Diyos. Kaya pag hihingi ka sa Diyos, kung simpleng buhay lang dahil ang Diyos natin, hindi naman simple. Mayaman ang Diyos natin. Kaya kung hihingi ka, marami ang buhay. Ganun ba yun, sir? Sabi lang. Oo, ganun yun. Mayaman ang Diyos. Mayaman ang Diyos natin. And that our name is the reminder of the past experience. Totoo po yung kay Jabez. Pag naaalala lang ito, pangalan pa lang, naaalala ng nanay niya yung hirap
ng pagpapanganak sa kanya. Si Ikabod, pag naririnig yung pangalan, naaalala yung minsan nanakaw sa kanila yung Ark of the Covenant. Naalala ko rin po sa Facebook, kilala niyo si Dina Bonifay, di ba? Siguro nadaanan niyo sa buhay. Minsan nagsasalita siya sa Reels. Si Dina Bonifay sabi niya, pag nakikita raw siya ng Vico Soto, biglang tumatakbo si Vico Soto. Bakit? Sabi, hindi niya makausap. Hanggang sa minsan, si Vico Soto ay naka-corner niya. Kinausap niya. Bakit kapag sabi ni Dina Bonifay, bakit pag nakikita tayo tumatakbo ka, umaalis ka? Kasi po, ayaw ko maalala yung treasury, yung pagtataksil ng nanay ko sa inyo akong bunga. Di ba? Kasi may asawa, si Dina Bonifay po kasi, asawa ni Vic Soto, at si Vic Soto nagkaroon ng anak kay Conde Reyes. Kaya sabi niya, ayaw ko maalala nyo sa pamamagitan ko yung pagtataksil ng asawa nyo na gamit ay nanay nyo. Because sometimes our given name was changed. Sabi po, alam niyo po, balikan po natin. Sabi natin kanina, our name is the reminder of the past experience. Nagpagpaalala talaga pangalan natin. Alam niyo po, minsan, our name was, sometimes our given name was changed. Dati po, ang pangalan ko sa birth certificate, Jesus. Yan po, Jesus ang pangalan ko sa birth certificate. Pero nalaman ng lola ko, sabi ng lola ko, palitan mo yan. Sabi niya sa nanay ko, ako pangalan. Palitan mo yan. Bakit naman na sabi yan. Pagpapaluin mo, sabihin, dumapa ka, Jesus. Kaya mo sabihin yun. Kaya mo sabihin, ang tikat ng ulo mo, Jesus. Sabi ng lola ko, kaya pinalitan ko yung pangalan ko from Jesus to Jesse. Ang problema, alam niyo po yung panahon dati, talaga mabilis magpalit ng pangalan eh. Kapag ang pangalan, yung bata, pag pinanganak, halimbawa sakitin, ay hindi appropriate yung pangalan, palitan yung pangalan niya. Ganon po, ganon kadali pinapalitan ng pangalan. Kaya maraming nag-aayos ng pangalan sa PSA. Ngayon, dahil ang daming pinalitan ng pangalan ng panahon po namin. Pero buti ngayon, hindi nagkatulad ngayon, no? Kaya, lalo pa nung dati kapag ikaw magpapalit ng pangalan sa PSA, ang dami requirements. Form 1378, Form 138, ito pa yung baptismal certificate. Saan kukunin yung baptismal certificate ko para mapalitan ng pangalan? At the same time, kahit anong balot, ang gagawin mo pa, ipapublish pa sa dyaryo pangalan mo. Ganun. Dati mapalad po tayo, hindi na ngayon ganun. Ihintay mo pang ma-publish sa dyaryo pangalan mo para maging alagang totally ng pangalan mo ay Jesse, legally. Ganun. Pero salamat po ngayon, hindi na ganun mas madali po ngayon, no? Sometimes our given name must change para sa mailagay sa tama, no? But God gives you names. Paano kapag ang Diyos ang nagbigay ng bagong pangalan? Abraham, dati si Abram, which means Abram, the son of nation. Sabi ng Lord, hindi. Kailangan Abraham, the son of many nations. Di ba? Sarai, asawa niya. Hindi, yung Sarai means princess. Hindi. Hindi lang princess ka, sabi niya. Sabi ng Lord, I will change your name to Sarah, mother of many nations. Si Jacob, alam niyo ba ibig sabihin ng Jacob? Usurper. Ibig sabihin ng usurper, mang-aagaw. Nung pinanganak po kasi si Jacob, kambal po sila. Ngayon, nung manganganak na yung asawa, yung nanay nila, naglalabanan sila kung sino mauunang lumabas sa sinapupunan ng kanilang ina. Kaya ang ginawa, nung lumabas si Esau, yung panganay si Esau, nakakapit pa rin yung isa, si Jacob, sa bias ng unang lumabas. Basta first time mo, kakaiba yun, no? Kampal, may lumabas, tapos yung isa nakakapit sa ano. May ibig sabihin din po pala yun siya. Kaya mula nung tinawag siya, mang-aagaw. At tinawag po na mang-aagaw, usurper si Jacob, talagang totoo po in real life. O paano?
inagawa niya ng birthright si Esau. Paano paraan? Nandaya siya. Kaya tinatawag din siyang Jacob means deceiver. Paano siya nandaya? Nagpanggap siyang si Esau. Nung babasbasan na siya ni Isaac, yung tatay nila, nagpanggap siyang si Esau. Ngayon, sabi niya, he is a liar, Jacob. A runner, a cheater, and pretender to Israel. Ang Jacob, pinalitan ng Diyos yan. Ang ginawa ng Diyos, you are no longer with Jacob, but Israel. They call Israel. Ang ibig sabihin ng Israel, God persevere. Magtiyaga. No? Ano po? So, ngayon, balikan po natin ang tanong natin. How do you carry your name? Paano mo ginagala ang pangalan? Doon po tayo sa application. No matter what our name is, if we ask God to bless us, He will bless us. Amen. Amen. Kahit ano bang pangit ng pangalan mo, o kahit gaano pa kaganda ang pangalan mo, ngunit hindi mo ito dinala ng mabuti ka, pero kapag humingi ka ng pagpapala sa Panginoon at merong mabuting ugnayan sa Panginoon, He will bless you. Ano ba yung pangarap ng Diyos sa atin? Ano ba yung diniklara ng Diyos sa atin? In John chapter 10, verse 10, sabi niya, I have come para bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. In English po sabi, I have come to give you life. Life to the fullest. Abundant life ang pangako ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, more blessing. Pure of blessing. Yun ang pangarap ng Diyos sa atin. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Mapagpala po tayo. But sometimes, hindi po natin ma-feel itong blessing na ito. Bakit? Sabi po ni Jabez, when he asked God, sabi niya, like Jabez, he asked God to bless him. Hiniling niya sa Diyos na pagpalain siya. Tayo rin po kaya natin hilingin sa Diyos, Lord, pagpalain mo ko. Hindi naman maramot ang Diyos. Amen po ba? Hindi naman maramot ang Diyos. Sabi niya, humiling ka, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Hanapin mo, makikita mo. Kumatok ka, pagbubuksan ka, puro positive. Ibig sabihin, nandun yung total support ng Lord sa atin. Ang problema, bakit hindi po natin makamit ang blessing? Kasi hindi tayo humihingi. Sabi ni James, sa book of James, even wisdom, kung hihilingin natin sa Diyos, ibibigay ito ng Diyos. Ang Diyos natin hindi marami. Ang Diyos natin handang magbigay. Ang problema, hindi tayo humihingi. Hilingin natin. Bakit hindi naman ibibigay ng Diyos? I remember yung kapatid ko po, every time na humingi sa Diyos, lagi niya po sinasabi sa akin, ay, pangarap ko, magkaroon ako ng sasakyan. Hindi ko siya ng sasakyan. Kuya, pangarap ko, magkaroon ako ng school. Magkaroon siya ng school. Isa na lang pangarap mo na hindi pa natutupad, sabi ko sa kanya, ano yun? Yung makagawa ka ng books, ay, pangarap ko, makagawa rin ng yan. Wala na, nagkaroon na ulit siya ng desire para magkaroon ulit ng may tupad niyang pangarap yung karoon, makagawa ng books. Dito po sa atin, kung ano lang ang hilingin namin sa Diyos, bibigyan naman ng Diyos eh. Pero the thing is, ayusin muna natin yung relationship natin sa Lord. Pag maayos ang relationship natin sa Lord, di ba? Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things that we needed shall be added unto us. Ibig sabihin mo na, yung muna yung kalooban ng Diyos. Kung anong gusto ng Diyos sa'yo, gawin mo muna. And that kasi yung verse 4 ng Psalm sabi, di ba? Delight yourself unto the Lord, and He will give you all the desires of your heart. What's your heart desire right now? Ano ba hinahanap ng puso mo ngayon? Diba? Gusto nyo magpapay, nagpala ng negosyo, hilingin nyo. Actually, wala pa kaming good relationship sa Lord, pero pinakinggan kami. May business ang kuya ko ngayon, no? Pinagpapala, ang dami niyang business. Dininig siya ng Diyos. Kasi hiniling niya yun eh. Kahit wala pa silang mabuting tunay,
dito sa atin, ano gusto mong hiligin sa Panginoon? Ang Diyos naghihintay lang. Naghihintay lang ang Diyos. Ano ba ang kailangan mo ngayon? Like Jabez, he asked God to bless him. And we can also ask God to bless us. What the prayer of Jabez? Sabi niya, bless me. Enlarge my territory. Let your heart be with me. Keep me from harm, so that I will be free from pain. Sabi niya, let your hands be with me. Yung kamay mo, Panginoon, lagay mo sa akin. Naalala ko yung tatay ko po. Bata ko po ako, kapag hawak ko yung kamay ng tatay ko, ang lakas ng loob ko. Kahit daanan namin yung lugar, yung teritoryo ng kaaway ko noon, at matigas sa ulo ko, nandiyan kapatid ko. Alam niya yun? At matigas sa ulo ko, at marami ang kaaway, pag hawak ko kamay ng tatay ko, kahit dumaan pa kami sa teritoryo ng kalaban ko, tigas ang dibdib ko pa rin maglakad. Bakit? Protektado ako ng tatay ko eh. Meron magtatanggol sa akin. How much more power God? Kapag hawak natin kami ng Panginoon, di ba? Lalo kang protektado ko sa Mercury, nakasisiguro gamot ay laging bago. Ang Panginoon, pag hawak mo kamay ng Panginoon, nakasisiguro ka, nakatitiyak ka, lagi kang ligtas. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ito po yung positive side. And God granted His request. Di ba? Patunay lang na ang Diyos hindi maramot. Patunay lang dito na ang Diyos lagi nakikinig. Naghihintay lang ng paghingi natin. Pagpalain niyo po sana ako, sabi niya. Palawangin ang aking nasasakupan. Increase my territory. Samahan niyo po ako at ilayo sa kapahamakan para hindi ako masaktan. Kasi yung pangalan the son of pain, anak ng kahirapan po. Makapalit lang po ito. Alam niyo po, in our conclusion po, Jabez is an example of a person who live a life of faith and trust in God despite his challenges and difficulties. Sabi po natin kanina, 3 beses lang na-mention sa Bible ang pangalan ni Jabez. But purely meaningful po. Purely encouragement po. Kahit siya naging anak ng kahirapan, nagtiwala pa rin po siya sa Diyos. Kapag ang buhay ay puno ng tiisin at hirap at kalungkutan, meron tayong Diyos na hahawakan. Amen? Ang tanong po, nakahawak pa po ba kayo sa kamay ng Panginoon? Yung pananampalataya po ba natin nakakapit pa sa Panginoon? Dahil yan lamang po ang mabisa natin sa lahat. Babaguhin niya ang sitwasyon. Kahit pangalan mo, babaguhin ng Diyos. Even yung kapalaran mo at pagkataon natin, di pa nakipag-encounter natin katulad ng nung inamin natin one of the passage na kinanta natin yung encounter. Nung na-encounter, nung nakatagpo natin ng Panginoon Jesus, di ba binago buhay natin? Yung old sinful nature natin pinalitan ng bago. Hindi na tayo yung dati. Tayo na ngayon ay mayroon ng bagong pagkatao. Sabihin nga po natin, born again. Born again. Yan. Binago po tayo. Pinanganak po tayo ulit. Like Jabez, eto po. Like Jabez, we can ask God to bless us. We are blessed. Pinagpalang tayo. And this is our key word for today. Bakit ka hihingi ng konti kung malaki naman ang Diyos mo? Diba? Hihingi ka ng marami. Dahil kaya ibigay ng Diyos yan eh. Huwag kang hihingi na simpleng buhay lang. Humingi ka marangyang buhay. Dahil ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng abundant life. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya pag hihingi ka, damihan mo na. Huwag ka na mahiya. Amen? Amen. Ephesians chapter 3 verse 20, sabi po, God is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. Diba? Ano yung sabihin nun? Magagawa ng Diyos na ibigay o na gawin, lagpas pa sa inihiling mo, kaya niyang bigay.
lagpas pa sa kaya mong imagine, ibibigay ng Lord. He is able to do immeasurably, hindi masusukat, more than all we ask for imagine. Because His power is always at work within us. Ano ba nararanasan natin ngayon, mga kapatid? Nararanasan po ba natin yung kaibigan? Yung may trabaho ka, bigla kang nawalan ng trabaho, nawalan ka ng income, wala ka ng source of living o yung source of income, wala ka ng ano. Wala sa plano mo, biglang nasira ang plano mo. Yung bang natatanaw mo na yung finish line, pagkatapos biglang diniklara, tapos na ang takbo. Ano ba nararanasan na yung mga kapatid? Kagipitan, karamdaman, hindi tayong Diyos. Na salita pa lamang ay nakapagpapagaling na. Naalala ko yung centurion, pumunta siya kasama niya ang kanyang mga sundalo kay Jesus Christ. At iniling lang, hindi na po kailangan kayo pumunta roon sa lugar namin. Sabihin niyo lamang po at gagaling na ang anak. Sabi ng Panginoon, napakalaki ng pananampalataya natin. Kaya nung time na yun, nung oras na yun, tinanong niya kung anong oras gumaling ang kanyang anak. Sakto. Yung oras ng pag-uusap nila ng Panginoon. Ang Panginoon natin, sabihin mo lang, salita pa lang, pangalan niya pa lang, meron ng kagalingan. Amen? Kaya, ano ba nararanasan natin ngayon, kapatid? Nagigibig ka? Ang yaman ng Diyos natin. Ang yaman ng Diyos natin. Sa totoo lang, nilikha niya lang tayo eh. Lahat ng nakikita natin, nilikha niya yan eh. Para kanina, para sa atin. Ganun tayo kamahal na Diyos. Kaya yung kagipitan, walang buwang sa atin. Ang problema, hindi lang tayo hihiling eh. Hilingin mo lang. Hindi ka magipit, hindi ka gigipit. Basta ayusin mo lang. Kaugnayan mo sa Panginoon. Yung prayer, di ba? Let your will be done on earth as it is in heaven. Masunod ang loob mo, hindi lamang sa kalangitan, kundi dito rin sa lupa. Masunod din kita, yung kalooban mo. Ano ba ang nararamdaman natin, mga kapatid? Kahirapan? Kaintin natin ipagkatiwala ito lahat sa Diyos. Tayo pa lahat ay tumayo. Hallelujah. God wants us to be blessed. Kasi ng Diyos, lahat tayo mapagka. Ayaw ng Diyos na nakikita niya tayo nahihirapan. Sabi niya nga, diba, Matthew 11:28, ano po ba sinabi niya? Lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na napapagalat, nahihirapan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Diba? Ang problema kaya, minsan, nahihirapan ka na, ayaw mo pa rin lumapit sa Panginoon. Gusto na, Lord, lumapit ka. At ibigay sa iyo yung kapahingahan. Hallelujah. Sandali po tayo hirmo po. Hallelujah. Sa mga oras na to, atin pong damahin yung presensya ng Panginoon sa mga oras na to. At habang malayang kumikilos ang Santong Espiritu sa ating kalagitnaan. Ang nais lamang ng Diyos sa mga oras na ito, buksan natin ang ating puso. Siya'y kumakato sa pintuan ng ating puso. Pagbuksan natin siya upang siya'y makasalamuhan natin sa ating puso, sa ating pong kalooban. Hallelujah. Ano ba nararanasan natin ngayon, kapatid? Kung ba'y punong-puno na ba ng problema? Ang Diyos ang ating solusyon. Ayaw niya na magkaroon ka ng hirap, lungkot sa buhay sapagkat kagalakan ang nais niyang ibigay sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa kapahayagan mo sa buhay namin. Lord, salamat po sa pangalang pinagkaloob mo po sa amin, O Diyos. Tulungan mo po kami na ang pangalang ito na idinikit mo sa aming pagkatao.
ay manatiling malinis sa inyong harapan, maging sa mga tao namin nakakasalamuha. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging mabuting katiwala ng pangalang ibinigay mo po sa amin. Hallelujah! Lord, maraming pong salamat sa lahat ng bagay na ipinahayag mo sa amin. Salamat po sapagkat umabot kami sa ganitong edad. Pagkay namin ang lakas, sigla ng aming katawan. Ito po'y dahil sa habag ninyo sa amin. Patuloy mo po nawa kaming kahabagan, O Diyos. Hallelujah! At habang kami kinahabagan mo, Lord, tulungan mo rin po kami na maganap, na magampanan, na magawa kung ano ang pinag-uutos mo sa amin, O Diyos. Kung dati po ang iniisip namin ang aming sarili, Panginoon, ngayong kami binigyan mo kami ng katiyakan ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na ang katiyakan ito'y maibahagi rin namin sa mga tao at isipin namin ang mga kapakanan din ng aming kapwa. Lalo na po yung mga hindi pa po nakakakilala sa iyo. Yung mga wala pang mabuting kaugnayan sa iyo. Tulungan mo po kami, O God, na maging matapang. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mapuno ng spirit of boldness, O Lord, yung kapagpahayagan na kung saan, O Diyos, sa bawat salita na aming sasabihin, kalakasan at pananampalataya ang mabubuo sa taong nakakarinig nito. Maraming po salamat, O Diyos. Siya sa atin mo ang laman ng puso ng bawat isa. Patuloy po kami noon, kami umaasa sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, O Lord. At ito po ang aming pagkatao. Nakahanda po kami ngayon, sumunod sa iyong dakilang kalooban. Nakahanda po kami na gawin ang pinagagawa ko po sa amin. Ikaw lang po ang nais namin. Papapurihan, maparangalan to the rest of our life, O Lord, hanggang sa huling sandali ng aming buhay, ikaw lang po ang nais po namin mabigyan ng kaluguran, kasiyahan. Sa pangalan po ni Jesus po amin nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen, Amen. Hallelujah.